Malungkot na malungkot itong si Lucy sa mga sandaling iyon sapagkat sabay nga na namatay ang kanyang mga magulang at ang dahilan ay walang iba kundi siya dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng isang manika ay nagmamadali ang kanyang mga magulang na umuwi para lamang maihatid kaagad sa kanya ang naturang manika. At ang pinakamasakit pa doon ay lumisan ng kanyang mga magulang na hindi man lang sila nagkaayos o at hindi rin siya nakapagpaalam ng maayos. Kaya naman, sobra ang lungkot niya at sinisisi niya ang kanyang sarili nang dahil sa nangyayaring iyon. Ayaw niya na umalis sa tabi ng mga kabaong ng kanyang mga magulang. Ngunit pinilit siya ng kanyang uncle na maging matatag at sinabi rin ito na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya pababayaan ng kanyang uncle at mula daw sa araw na yun ay sila na ang magiging pamilya nitong si Lucy. Kaya naman natuwa siya, subalit hindi pa rin niya maiwasang napaiyak dahil isang masakit na katotohanan na wala na siyang mga magulang. Sinabihan siya ng kanyang uncle na huwag siyang mag-alala at kung gusto niya talaga na magpaalam o makapagpaalam ang kanyang mga magulang ay bumulong siya rito at sabihin na dalawin siya sa kanyang mga panaginip upang formal na makapagpaalam sa kanya. Kaya naman nang sandaling nakatulog nga siya, doon nga nangyari ang lahat. Sa kanyang mga panaginip, nagkaroon siya ng astral projection kung saan ang kanyang kaluluwa ay naglakbay at nakita rin niya ang kanyang katawan na humiwalay sa kanyang kaluluwa at dito nga nakausap niya ang kanyang mga magulang. Nalulungkot si Lucy at ayaw nitong magpaalam. Gusto nitong sumama dahil nga wala nang natitirang mga magulang para sa kanya. Subalit hindi gusto ng kanyang mga magulang iyon. At sinabi nitong magpakatatag siya at kailangan niyang mabuhay at magtiwala sa kanyang uncle dahil mabait ito para sa kanya. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Lucy sa pamilya na kumupkup sa kanya sapagkat meron itong anak na babae na siyang naging hindi maganda ang pagtrato sa kanya dahil naging sobrang mainggitin ito sa kanya sapagkat napapansin kasi niya na ang kanyang ama ay mas gusto nga itong si Lucy. Lalong-lalo na nung ikinuwento nga ni Lucy na may kakayahan siyang mag-astral projection. May alam kasi ang kanyang uncle tungkol doon sapagkat sinabi nito na namana umano niya ito sa kanyang ina. At dito nga ibinigay pa niya ang kwintas na ibinigay dati ng kanyang ina dito sa kanyang uncle. Inggit si Para sa espesyal na kakayahan nitong si Lucy. Kaya naman hiniling niya sa kanyang ama na sana rin daw turuan siya kung ano man ang dapat gawin dahil nais niyang maging kagaya kay Lucy. Subalit hindi gusto ng kanyang ama na matutuhan ito sapagkat delikado nga ito. Lalo't kapag nagkamali ka at hindi mo ito nagamit sa tamang proseso, maaring ikapapahamak ito ng iyong buhay. Sa ginawa ng kanyang ama, galit na galit si Farah at kinaiinisan din niya itong si Lucy dahil kung bakit kay Lucy ay okay lang ngunit sa kanya ay hindi. Ipinaliwanag naman ng kanyang ama na kaya lang daw niya tuturuan itong si Lucy sapagkat nabuhay na nga sa kanya ang astral projection. Kaya para hindi rin siya mapahamak, kailangan may alam din siya rito. Mula nang dumating nga itong si Lucy sa bahay ng kanyang uncle, ay madalas na siyang inaaway ng kanyang pinsan na si Farah dahil nga sa nahahati ang atensyon ng kanyang ama dito kay Lucy. Kaya inis na inis siya dito. Maging ang ina nitong si Farah ay kamping-kampi lagi sa kanya. Nagsimula na rin kainisan siya nito at ninais na lang na mawala siya. Isang araw nga, pumunta sila sa beach upang mamamasyal dahil yun ang paboritong gawin ni Farah at ng kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang ina na huwag lumayo sa beach at huwag pumunta sa malalim hanggat walang kasamang matatanda. Ngunit itong si Farah ay matigas ang ulo. Hinikayat pa niya itong si Lucy na makipagkompetensya dahil pareho silang marunong lumangoy. Subalit napalayo sila. At hindi na nga nakapagbalanse itong si Lucy na siyang dahilan kung bakit muntik na siyang nalunod.
Ang problema, iniwan nga siya nitong si Farah.